Super typhoon na si Pepito, kasalukuyang nasa baybayin pa rin o karagatan ng Humalig, Quezon o Polillo Islands. Ngayong hapon, inaasang maglalandfall ito either sa Baler o Di Paculaw dyan sa Aurora Region. At mula sa baybayin ng Aurora Region, tatawirin ang buong Central Luzon, Benguet hanggang La Union. At inasahang nasa baybayin nito ng bandang La Union Airport mamayang gabi o bago maghating gabi. Southeastern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, patuloy pa rin makakaranas ng moderate to heavy rain and some violent rain showers, lalo na sa Quezon Province. At anong mga bahagi ng Bagyong Pepito ang mas maapektuhan base sa kanyang quadrant position? Ating aalamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, November 17, 2024. Ang oras nating prospect ngayong umaga ay alas 11:29 na ng umaga. Nakakaranas na tayo ng light drizzle rain kaya nating report noong kahapon pa na unang mararamdaman natin sa Metro Manila simula kaninang madaling araw at ngayong araw. At makikita sa lightning detection system sa aking aparato sa Caloocan, nasa at least 94 lightning strikes na po as of 11:29 AM ang mga pagkidlat. Lalo na dyan sa bahagi nga po ng Northeastern Luzon, sa may bahagi nga po ng Cagayan Valley, kasama na ang bandang Isabela at Aurora Region. Siyempre sa may baybay ng Bicol Region, hindi pa rin luso sa mga pagpulog at pagkidlat dahil yung pinaka-outer shear o yung kasama na ang southwesterlies at monsoon trough dito na nahahatak dito sa may bandang baybayin ng Bicol Region. Ingat po sa mga pagkulog at pagkilat at asahan pa rin ang mga pag-ulan. Mula sa pinaka-Doppler radar imagery ni Pag-asa, bagamat medyo erratic yung data feed animation mula kay Pag-asa, pero kitang-kita na po natin yung pinaka-center eye na ni Bagyong Pepito. Hindi nga lang ganun ka-stable yung Doppler radar. Sana naman maayos ito ng ating gobyerno. Mababa lang naman ang amount nito. Siguro naman mga 88 million lang naman o mahigit sa 188 million lang naman ang pagpapalit ng Doppler radar. Kayang-kaya naman siguro pondohan yan ng ating gobyerno. Importante kasi po ito, lalo na sa mga bumibiyahe at mga kababayan natin na bumibiyahe na gusto makita ang aktual na dami ng ulan na magiging dala ni Pepito. Base sa Doppler radar imagery ay makikita po ang pinaka-center eye ni Pepito. Ayan, napakalawak po ng center eye niya. At yung mga pinaka-purple na yan, yung violet na yan, yan ay indikasyon kung titingnan sa pinaka-legend ay above 30 mm po ang buhos o accelerated ng buhos ng ulan na yan. So, mataas po. Halos heavy o violent to torrential rains ang dala po niyan, ha? At mapapansin ninyo yung pinaka upper left quadrant at lower left quadrant. Bagamat hindi sing lakas ng upper right, dito purong hangin lang talaga yan. Napaliwanag na po natin yan. At napakalakas po ang hangin dyan. Hindi masyado mararamdaman ang bugso ng ulan. Pero pagsapit sa may bandang upper right quadrant, kasabay ng bugso ng hangin, kasabay din ng mga may dalang ulan. So medyo mas malakas dyan. Pero dito medyo mas maraming ulan ang naibubuhos at hindi masyado matindi ang hangin. Papaliwanag din natin yan maya-mayang konti. At mula dito sa pinaka-satellite imagery, nakakaranas na ngayon ng mga ilang bugsuan na hangin kasabay na may bugsong moderate and some heavy rain showers. Ang bahagi nga po nito ng bandang Aurora Region. At kasama na ang buong Binapige, Dilasag, Kasiguran, Aurora, kasabay na pababa ng Baler and the rest ng Quezon Province, Infanta, ayan, hanggang dito na yan sa may bandang Gumaca, Quezon, Lopez, at damay na dito sa may bandang Camarines Norte. Ayan, abot na abot. Moderate and some violent rain showers ang umaabot base sa Doppler radar imagery na nakikita natin. Mga red po yan. So, pagka mga red colors yan, kung titingnan sa legend, mga at least 15 to 20 mm ang acceleration ng buhos ng ulan. Siyempre, babugso yan dahil sumasabay po siya sa pinaka-storm surge
ng hangin ni Pepito. So, ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga Camarines Norte. Hindi pa rin kayo lusot dyan dahil yung pinaka lower right quadrant, malakas-lakas pa rin kahit paano, despite na medyo pinakamahinang parte yan ng bagyo, yung banda dito. Pero mas mahina dito sa may bandang lower right. Dito, pangatlo siya sa medyo malakas. Kung pangalawa sa mas malakas dito sa pinaka-upper left. And then, pinakamalakas sa lahat dito. So yung mga upper areas na dadaanan ni Pepito ha, at sinabi ko na rin yan sa aking Facebook page. Mas malakas o mas mabagsik ang mararamdaman ninyo dyan sa upper na yan na dadaanan ni Pepito. Hindi masyado din sa ng southwest. Kasi yung pinaka-lower left quadrant ni Pepito ay maliit lamang at halos hindi masyado ramdam ang bugso ng hangin na may kasabay ng ulan. Hindi masyado. Despite na nakataas yan kay Pag-asa, either tropical cyclone wind signal number 2 o number 3. Kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. So medyo hindi natin ramdam dito sa parte na ito. Kasama na ang Metro Manila, yan, Laguna, dito sa may bandang San Pablo, Batangas, yan, yung area na yan. At the rest ng katimugang bahagi na yan. Yung parte dito, hindi yan masyado mararamdaman yung bagsik. Yung dito sa parte na ito, ang mas medyo ramdam ang bagsik ni Pepito. Yan yan, binilugan ko na. Kasi may mga nagtatanong pa rin yan. Yung area na yan. And then kapag si Pepito naglandfall na mamaya sa may bandang Aurora by either sa Baler, ay yung lakas na maapektuhan, banda rito na yan. Kasama na ang Benguet, Nueva Vizcaya, yan. Siyempre, sakop din rin ang parte ng Isabela. Yan, mas malalakas po lalo na rito. Kasi yung upper right quadrant ni Pepito. So, mas malakas po yung ulan ang mararanasan dito sa may bandang upper part. At mas malakas naman ang hangin dito sa may bandang upper right part na area na tatawirin ni Pepito. Dito sa may bandang southwest, hindi masyado kasama ang Metro Manila. So, damay dito sa bandang parte ang Tarlac, Pampanga, yan, hanggang Bataan na yan. Kasama ang Metro Manila. So sana maayos ito ni Pag-asa yung ating Doppler radar imagery feed kasi importante po kasi yan mga folks. Nalalaman natin kung gaano kadami ang ulan ang ibubuhos sa area na dadaanan lalo na ng mga tropical cyclones. Kahit walang tropical cyclones, importanteng nalalaman ng tao alin ang area na malakas ang buhos ng ulan. At least alam na mga kababayan natin lalo na yung mga bumubiyahe kung kailan sila medyo hindi muna bibiyahe. So, kailangan po talaga maayos yan. Nakataas ang heavy rainfall ngayon according sa data feed ni Pag-asa sa NCR. Yan. Epekto rin yan. Siyempre, ni Pepito. Nakataas daw sa red warning ngayong araw ang buong Quezon Province. Well, nabanggit na po natin yan sa Facebook page. The rest ng panukulan hanggang Humalig Quezon na nga po yan. Well, kasalukuyan nakakaranas ngayon sila na matinding buhos ng ulan dyan nakasabay ng bugso ng hangin. Yellow warning naman daw sa may bandang Rizal, Laguna, Quezon Province, yan hanggang Infanta, Sariaya, Quezon, Tiaong, Tayabas, and the rest ng Quezon Province hanggang Tanawan at General Luna. All in all na po yan. Kasama rin sa associated na magkakaroon ng posibleng pagbaha ang prone areas, ang bahagi po ng Metro Manila. Pero again, wag pa rin tayong magpakampante despite na hindi natin halos ramdam si Pepito sa Metro Manila. Dahil may mga after na buhos pa rin yan at may mga after gusty winds ang medyo mararamdaman natin lalo na ngayong mamayang hapon o gabi kapag may kalagitnaan na siya ng Central Luzon. Medyo may mga bugso tayong mararamdaman yan sa Metro Manila pero hindi naman sintindi ng gaya ni Bagyong Christine. Normal po yan dahil yung portion po kasi ng lower right quadrant medyo umaabot na sa may bandang Bulacan po yan. Pero hindi totally sa Metro Manila. So, yun po ang paliwanag dyan. So, expected po ang bahagi na nabanggit natin within 3 hours ay magkakaroon ng pagtaas sa mga associated hazard. According yan sa mismong data feed ni Pag-asa. Sa ating current conditions, medyo gloomy tayo ngayon at may mga drizzle rains na po kaming nararanasan dito sa Caloocan. So, asahan na rin sa ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa may bandang hilaga ng North Caloocan, yan, Valenzuela, yan, bandang Bulacan, pagitan ng Valenzuela, yung areas na yan, at Quezon City sa may bandang Novaliches, yan, medyo mas drizzle rain sa mararamdaman ninyo dyan.
at unti-unting medyo tataas ang volume ng mga drizzle rains to moderate rain showers at may mga bugsong hangin. Dito sa Caloocan, expected din ang mga drizzle rain showers. So bukod dyan ay asahan din ang mga overcast pa rin na panahon dito sa amin sa Caloocan. So maaaring din sa may bandang south part mula sa amin sa Caloocan, medyo mararanasan nyo pa rin yan mga folks So pagdala po ng pananggalang sa ulan. Sa lowest temperature na tala na weather station kanina ng 7:50 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, 32.7 degrees Celsius ang naitala sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng umaga at 11:26 AM. Meaning, medyo mababa ang aming heat index na nasa 43.9 degrees Celsius ang aming naging total rainfall, naging heat index o init pandama ang naging naitala namin sa Caloocan. Kung tatabi naman sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Puerto Princesa sa may pinakamaalinsangang panahon o mataas ang air temperature na nasa 35.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary lamang na nasa 16.8 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa bansa. Sa inulan naman ang diet Camarines Norte, well, dahil sa epekto yan ni Bagyong Pepito, nakapagtala sila ng total of 146 mm na total rainfall. So mapapansin ninyo, hindi ganon kadami na ulan na naranasan ng mga taga-diet Camarines Norte. Pero at least torrential o almost torrential rains na rin ang aabutin sa kanila dyan sa diet Camarines Norte. Samantala, ngayon pa lamang kami medyo inulan ng 1.2 mm ang kasalukuyan naming total rainfall sa Caloocan. So, wala kaming naitalang mga pag-ulan since kahapon at noong isang araw. Sa ating outside humidity, mataas ang concentration, matik na po yan, 88% at tumataas pa ng 3% since last hour. Mababa na pong atmospheric pressure dahil nandito na po sa may bandang Quezon Province ka po sa baybayin ng Humalig Quezon si Pipito. Kaya ang atmospheric pressure dito sa Caloocan, 1,003 hectopascals na lamang yan. At bumababa pa raw ng mabagal since last hour. High tide and low tide status so far ay minimum low tayo. So, unuulit ko mula pa kahapon at isang araw, binabanggit natin pa ulit-ulit na magiging mataas po ang alon sa buong bahagi ng silangan ng Nodo Luzon. Pababa na yan ng Bico Region. Damay na ang Eastern Visayas. Dahil na rin sa presensya ni Pipito simula pa kahapon. So, kung sisilipin natin yung status mula sa pinaka-wave height, significant wave height ni Pipito, nandito na yan sa may bandang Humalig Quezon. Ayan. Mapapansin ninyo, ang halos buong Northeastern Luzon hanggang Eastern Visayas, maabot pa rin sa 1.25 to 6 meters, lalo na sa may bandang Baler Aurora, naglalaro po sa 4 meters to 6 meters po ang taas ng alon dyan. So, totally bawal po pumalaot. Suspended lahat, sigurado, ang mga roros dyan. Dahil sa tinding taas ng alon at storm surge. So, ipapaliwanag din natin kung ano pinagkaiba ng storm surge saka sa swelling. Marami pa rin nalilito tungkol doon. Actually, ng mga nakaraang buwan o 3 months ago, napaliwanag natin yan, yung similarity ng swelling at storm surge. Ulitin na lang natin kasi marami pa rin nagpo-post. Nagkaroon ng pagtaas ng tubig doon sa lugar nila, pero wala pa yung bagyo doon. Pero sinasabi nila storm surge daw. So, ipapaliwanag natin yan mga folks Kabilang na ang bahagi ng Extreme Nodo Luzon sa may bandang Batanes Group of Islands, umabot sa 1.5 meters ang alon. So, ingat pa rin po. Bagamat hindi pa masyado mararamdaman yung storm surge dyan. Dito lamang sa bandang Aurora Region o Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte. Yan, mas ramdam nyo pa rin dyan sa baybayin ang storm surge. So, ingat po mga folks. Pero sa may bandang Kaluran na gustong pumalaot, despite na mababa naman ang alon, pero yung southwesterlies, yung bugso ng hangin, na hinahatak ni Pepito ay magbubungson pa rin yan ng gale warning. So, alalay na lamang po mga folks. Kabilang na sa bahagi nga po ng Eastern Mindanao area. Pagamat hindi naman mataas ang magiging pag-alon dyan mga folks. Sa ating air quality, medyo moderate po ang ating air concentration. So, dahil na rin sa medyo haze po kami sa Caloocan. So, sa mga sensitibong mga baga, mag-mask na lamang po tayo mga folks. Maabot po sa 82 index o 26.92 micrograms per cubic meter ang moderate air quality ngayon dito sa amin sa Caloocan. Ayon yan sa aking mismong aparato. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:58 AM at inasang lulubog na mamayang 5:24 PM. At warning gibos na po at 98% ng illuminated na po. So, nakita nyo po sana yung matinding liwanag ng buwan
halos supermoon siya kagabi. So sa mga areas na hindi naman apektado ni Bagyong Pipito ay hopefully nakunan niyo ng maganda. Dahil halos magko-conjunction pa ni Moon at Jupiter. Kasi sa bandang lower position ng buwan kagabi, makikita po si Jupiter. Ang liwanag ng ni Jupiter. So, yung ating buwan, sisikat po yan mamayang gabi po, 6:33 p.m. at inasang bukas na po ng umaga ito lulubog ng 7:02 a.m. At sa ating local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas na po yan ng Lunes, expect yan, magsususpend po ng klase hanggang bukas po yan, lalo na bukas po ng Lunes. Ipopost natin sa Facebook page yung mga lugar na idedeklara na wala pa ring pasok bukas ng Lunes. Pero asahan yan sa bahagi nga po ng buong Central Luzon yan, lalo na sa magiging apektadong lugar ni Pipito ngayong araw. Maulap po ang himpabuhid natin ngayong araw at asahan ng mga localized thunderstorms pa rin. 100% chance ang ulan, matik na po yan. At bukas, magiging maulap din ang panahon maghapon at asahan din ang mga localized thunderstorms. Pero 39 to 40% lang ang chance na nauulanin dito sa amin sa Caloocan o sa Paratig, Metro Manila. As the lowest temperature expected, 29 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 degrees Celsius. Sa local weather advisory natin mula sa dito pwede pag-asa kanina madaling araw pa to, 3 a.m. Pero babasahin natin na namataan ang sentro ni Super Typhoon Pepito na sa layong at least coastal waters na ng Gatchito-Rena, Camarines Sur po yan. May maximum sustained wind ito na 185 km per hour, malapit sa gitna at bunsong umaabot ng 255 km an hour at kumikilos west-northwestward sa mabagal na 15 km an hour daw. Pero since kaninang madaling araw yan, hindi na po yan ang pinaka-latest status ni Pipito, which is i-discuss natin maya-mayang konti. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para mas malinaw at makikita po dito, ay makikita po mula sa pinaka-center ay ni Pipito, ang paligid nito, heavy rain showers po to violent rain showers po ang maranasan ngayon sa paligid niyan ng buong Aurora region. Hanggang dito na yan sa pataas ng bandang baybay ng Isabela. Yan, mga heavy rain showers po yan. Mula dito sa bandang Aurora, Cabanatuan, Gapan, at dito sa parte ng Quezon Province ng bandang Infanta. Yan. Lamay na rin ang areas ng Bulacan, Rizal, Santa Maria, Sinaloan, pababa ng dito sa may bandang Paete, Laguna, Luisana, Lukban, Muuban, Atimonan, Quezon, Gumaca, Quezon, hanggang Camarines Norte. Dito sa Camarines Norte, umaabot pa sa hanggang violent o torrential rains pa halos ang bandang Camarines Norte. Kasama na ang bandang Kapalonga, Santa Elena, Dayat, Camarines Norte, hanggang din sa may bandang Labo. Ingat po sa mga kababayan natin dyan na nakakaranas pa rin ng grabing tindi ng heavy rain showers to violent and almost torrential rain showers. Syempre, lalo na sa may bandang Polillo Islands. Hopefully, ay ligtas pa rin ang mga kababayan natin dyan. Kabilang na ang bandang Infanta, Quezon, at dito na nga po sa may bandang Gabaldon, Dingalan, at the rest ng Aurora region sa Dipakulaw. Which is, inaasahang lalandfall itong si Pipito, ha? At mula sa bahagi ng Extreme Northern Luzon, magiging maulap na po tayo dyan. Mula dyan sa bahagi ng Apayao, Cagayan Valley, kasama na ang Santa Ana, Cagayan, and the rest ng buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang La Union na po yan, kasama ang Abra, Kalinga, medyo mga light rain showers na po, nararanasan ninyo dyan sa iba ng Kalinga, Mountain Province. Yan, ipopost na po natin, ha? Yan, ipinost natin para sa pinaka-latest na hitsura ngayon ng mga inuulan. Mula pa Mountain Province nga po, nakakaranas na rin ng ilang mga moderate rain showers ang bandang Kalinga. That ng Mountain Province, mga light rain showers to moderate, Ifugao, Benguet, kasama na ang Baguio, Nueva Vizcaya, mga ilang light to moderate showers na rin ang bandang San Carlos. Sa San Jose, sa Nueva Ecija, moderate to heavy rain showers, Cabanatuan, Gapan, Nueva Ecija, Mabalac at Angeles, Pampanga. Pero doon sa may bandang Pangasinan, mula San Carlos hanggang Bolinao, ay nakakaranas pa rin kayo ng mga ilang light to moderate showers na rin po. I-zoom in pa natin ang buong kanluran ng Zambales, mula Santa Cruz, pababa na yan ng Iba, Zambales, hanggang dito sa may bandang San Narciso, nakakaranas na po kayo ng mga light drizzle rains dyan, to moderate.
So be ready mga folks at magdala ng pananggalang. At mula sa may bandang Olonga po hanggang Bataan, mga light to moderate showers na rin po ang nararanasan ninyo dyan. Mula dito sa may bandang Central Luzon ng Tarlac, San Jose, pababa ng Concepcion, Mabalacat, Angeles, Pampanga nga po, na nabanggit natin kanina, San Fernando, papasok na yun ng bandang Bulacan, mula Baliwag, hanggang San Jose del Monte, ay nakakaranas na raw ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Sakop ang range ng bandang Metro Manila na, according dito, pero sa actual natin ay hindi pa saturated ang buhos ng mga ulan. Medyo drizzle light rains pa to moderate pa ang naranasan. Siguro bandang San Jose del Monte, Bulacan pa lamang ang mas nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers. At ilang bahagi dito sa may bandang San Mateo, Antipolo, hanggang dito sa may bandang Montalban, Rizal. Pero dito sa may bandang may Kawayan, Valenzuela, hanggang papasok sa amin sa Caloocan, Quezon City, and the rest ng Metro ng Manila, Pasig, pababa ng Las Piñas, mga hindi pa masyado ramdam dyan. Pero asahan ang mga ilang light drizzle rains o moderate at maaaring magkaroon ng heavy rain showers dahil mataas daw ang concentration base na rin sa satellite imagery. Umaabot na rin kasi yung pinaka lower right quadrant, medyo umaabot na yung pinaka lower left. Pero banda rito pa yan, sa may bandang Bico region pa, yung pinaka lower left. So, hindi pa masyado totally maabot. So, mula dito, kasama na ang bahagi nga po ng Calamba, Laguna, pababa ng Calabarzon, magiging moderate and some heavy rain showers na po tayo dyan. Nabanggit na natin kanina dyan. And mula sa bahagi ng Mindoro, mula dyan sa bandang Oriental Mindoro, mula Calapan, ay makakaranas kayo ng mga light drizzle rains to moderate. At sa Occidental Mindoro naman, mga light to some moderate rain showers lang. And the rest ng buong Bico region, well, nabanggit na natin mula Camarines Norte, isama na natin ang Camarines Sur and the rest ng Iriga, nakakaranas po kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na rin dyan. Pataas ng Naga, Sipokot, hanggang dyan sa may bandang Ragay. Pero mula dito sa may bandang Tiwi, pababa ng Ligaw, sa Legazpi, pababa ng Sorsogon, mga light to moderate showers na lamang ang madalas ninyong mararamdaman. Pero dahil sa epekto ng monsoon trap dyan na nakahatak kasabay ng southwesterlies, asahan po ninyo na medyo may bugso ng hangin tayong mararamdaman dyan habang nahahatak o nahihigop ni Bagyong Pipito sa may bandang Southern Luzon at Southeastern Luzon. Malinaw yan mga folks ha. At mula dito sa bahagi nga po ng Sorsogon and the rest ng Southern Luzon mula Romblon, kasama na ang bahagi ng Masbate, yan, at bandang San Fernando sa may bandang island nito ng Sibuyan Island ay mga light to moderate showers din ang mararanasan. Pero sa bahagi ng Visayas, mula dito sa may bandang Rojas, sa may bandang Panay Island, Capiz, pababa ng Iloilo, medyo gloomy na lamang po kayo dyan. Magkaroon man ng mga scattered rain showers, mga light rain showers ang magiging madalas. Kasama na ang Masbate at dito sa may bandang Northern Samar ay makakaranas din kayo ng mga ilang light and some moderate, medyo scattered lamang ito. Mula Lawang, pababa na yan ng bandang Kanluran ng Kalbayog hanggang Katbalogan. Dito sa may bandang Eastern Samar, mula sa Mapanas, Gamay, pababa ng Dolores hanggang Borongan, Eastern Samar, mga gloomy na lamang at mga ilang scattered light rain showers na lamang ang madalas na mararamdaman ninyo. Pero the rest ng katimugang parte o sentro ng Visayas, medyo katamtaman na po ang mararamdaman ninyo dyan. Medyo improved weather condition na po kasi kayo dyan. Kasama na ang City of Cebu, Bohol, at ilang the rest ng Leyte. Maaaring magkaroon lamang kayo ng mga ilang scattered light rain showers dyan. Kasama na ang bahagi nga po dito sa may bandang Negros region mula Bacolod, pababa na yan ng bandang Ayungan. And the rest ng bandang Negros Oriental, magiging katamtaman po kayo dyan. Medyo mga partly cloudy to mostly cloudy. And the rest ng Central Cebu. Wala naman sa bahagi ng Mindanao ay the rest. Dito sa bahagi nga po ng Northern Mindanao, medyo katamtaman na po lagay ng inyong panahon dyan. Medyo mas maaraw na po kayo dyan at mas maalinsangan. So huwag po masyado magbibilad. And the rest ng bahagi nga po ng Agusan del Sur, mula Agusan del Norte, medyo moderate na rin po tayo dyan. Kasama na ang bahagi ng Davao de Oro, yan, Davao del Norte, and the rest ng Southern area, mula North Cotabato, Maguindanao del Sur, pababa ng South Cotabato, moderate at katamtaman at ilang fairly weather ang medyo iiral, especially ng mga taga Maguindanao del Sur. Pero dito sa General Santos City at sa dulo ng Davao Occidental, na magiging scattered rain showers din po kayo dyan. Mga ilang light to moderate showers, dahil na rin yan sa epekto ng ilang surface trap na nabubuo along Indo-Tropical Convergence Zone sa may bandang Indonesian Peninsula.
Pero the rest ng buong Mindanao halos katamtaman and friendly weather ang inyong panahon. Pagdating naman sa may bandang kanluran ng Mindanao, mula dito sa may bandang Zamboanga del Norte, between Baliguian at Tungawan, pababa niyan ng Sibuko, and the rest ng Gambasilan at Ulusulo, mga ilang scattered rain showers lang din at mga localized thunderstorms lamang ang ira. So magdala lamang kayo ng pananggalang. And the rest ng nabanggit natin sa may bandang southern part ng Visayas. Hindi gaya sa southern Luzon, kasama na ang Palawan na magiging gloomy, pataas ng extreme northern Luzon na mararamdaman muna ang bagsik o sungit itong si Bagyong Pipito, na which is i-discuss naman natin sa susunod. Hindi na natin nabanggit ito Ba yan? Ano pa? Nag-refresh? So, silipin naman natin ang ating computer-generated na tropical cyclone assessment monitoring natin mula sa pinaka-computer models. After kay Pipito, wala naman tayo namamataan na bagong low pressure area o bagong tropical wave. Bagamat medyo dito sa may bandang Marshall Islands, medyo nagkakaroon na naman ng bahagyang tropical wave dito. So, sisilipin natin yan muna. At yung track ni Pipito ay totally constant na po yan. Na magdadaan nga po ng Central Luzon yan. So, hindi na natin i-discuss. Sa SMWF naman, ganun din. Wala rin namamataan, nakasunod ni Pipito, pero may mga tropical wave na naman tayo nakikitaan sa may bandang Marshall Islands. So, titingnan po natin maigi. Then, nagkakaroon ng intertropical convergence line dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Dito nagkakaroon ng ITCZ dito. Yan o. Pero wala pa tayong masyado napapansin na lumalakas yung amihan. Nandito pa rin sa may bandang mainland China. Kay Nabjem naman, ganun din, tropical wave din na nakikitaan dito pero mas aggressive ng konti sa may bandang Marshall Islands. So medyo tututukan o titingnan natin kung anong significance nito. Sa ngayon, wala pa rin tayong nakikitaan na may mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility kasunod ni Pipito. At yung amihan, halos hindi pa natin nakikitaan dito sa pinaka-computer models. Pero kung magbabasa natin sa Global Spectral Model, after makatawid nitong si Pipito at mawala, ay dito pa lamang bababa ng husto yung ating amihan. Ayan o. Ayan o. So, nakalabas na ng PAR bukas ng umaga o tanghali. Paglabas siya ng PAR, mapapansin ninyong galaw ng amihan, kasabay naman ng medyo pagbaba nito. Sabagay kasi madadrive in kasi nitong si Pipito, yung hatak nito sa northeasterly surface wind flow. So hahatakin niya bago siya tuluyang malusaw dito sa may bandang Hainan. Bago siya malusaw, hahatakin niya muli yung northeasterly surface wind flow. So magkakaroon ng drive in, madadrive in po pababa yung northeasterlies at tuluyang dadaloy na naman ang ating amihan. Malamang dyan, by November 20 siguro, mga 19 o 20, anong araw po yan? So, mga Martes hanggang Miyerkules ay asahan po, unti-unti na nating mararamdaman ang daloy ng amihan na. So, kapag totally wala na pong bagyo, ay mararamdaman na po sa may bandang extreme Northern Luzon ang lamig na naman ng amihan. So, baka dito pa lamang magde-declare si Pag-asa na yung onset ng amihan season nagsisimula na o yung amihan season ay nagsimula na. So onwards, makikita po natin lumalakas yung amihan. So baka this coming weekdays bago mag-weekend, totally mararamdaman na natin yung lamig na simoy ng hangin. Mula sa mean sea level pressure ay automatic na yan. Well explained na po yan si Pipito. Pero paglabas nito, yung high pressure area sa Hilaga, bababa na siya ng husto. Ayan o, bababa na siya. Mapapansin niyo, ibig sabihin lamang, yung amihan, bumababa na rin at tungod sa may ng extreme Northern Luzon. So, baka mga by Wednesday o Tuesday o Wednesday, pararamdaman na mga taga-extreme Northern Luzon sa Ilocos Norte at Babuyan Islands ang lamig ng amihan. So, abang-abang na lamang ninyo. Sa ngayon, tutok muna tayo kay Pipito. So, wala pa namang nakikita na significant na low pressure systems hanggang this coming weekend po. Ditong darating na susunod na weekend, wala pa naman tayo namamataan. So, ang makikita pa lamang natin dito, yung paglakas po ng amihan. So, yun lamang ang magiging analysis natin gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Sa pinaka-anomaly, mayroong anomaly dito sa may bandang halos mid-Pacific. Napakalayo naman ito.
Kaya lang, tumataas siya sa at least 20%. Yan o. Yung kanyang anomaly TCFP, around 20% siya. Pero, pinaka-northeast ito ng Guam. So, ng Guam, ng bandang Marshall Islands. So, malayo, halos mid-Pacific. Napakalayo niyan kung sakaling maging bagyo. So, sa ngayon, wala pa po tayong expectancy na may mabubuo. Pero sa pinaka-latest na forecast track na balita nararanan natin dito mga nakarang linggo na by November 27 hanggang katapusan o unang linggo ng December, may prospect na rin na 20% na may possible tropical cyclone formation. Pero within 20% pa lamang yung probability na magkakaroon nito. So medyo mababa pa. Wag lang magkaroon ng 40%, which is pataas-taas na talaga yan. So yun lang po yung naka-analysis natin ngayon para sa magiging forecast ng possible tropical cyclone development. Sa ulat lindol, so far, medyo noisy na naman ang aking seismometer. So makikita ninyo dito, medyo noise, pero wala naman tayong nadedetect na medyo malakas-lakas na mga pagyanig. Mula sa data feed ni PBox, mula kaninang madaling araw, so far, wala namang magnitude 4.0 pataas ang naitala ng ating monitoring. At mula sa data feed ni PBox, so far, wala naman. Pero sa pinaka-historical earthquakes natin, kung titingnan natin, kung nakakailan na po, ayan, so ilod po natin ang month of November 2024. Ay nasa total of 518 total earthquakes na po tayo. 494 dito is magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4.0 pataas. So medyo konti pa rin siyang maituturing, pero nangangalahati na po. 17, pero mukhang konti rin ang lalabas na total earthquakes natin dahil nangangalahati pa lamang despite na nasa 17 na po tayo ng November. So halos magta-third week na. Well, tingnan pa rin natin dahil dynamic naman po ang mga pagyanig at paggalaw ng ating mga tectonic plates. So sa ngayon, pababa pa rin nating maituturing. Nasa around 518 ang total earthquakes. At narito naman ang ating 3-day to 11 weather forecast para sa araw ng linggo, November 17, 2020. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, November 17, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Bisita mo anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. At
Gusto nang malaman ang pinaka-dynamic events? Tingnan na lamang ninyo sa aking website para mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po tayo ngayong hapon, lalo na dyan sa dadaanan sa Central Luzon ni Bagyo Pipito ngayong hapon at buong magdamag mamayang gabi. Mag-iingat po tayong lahat at kung kailangan mag-evacuate na po hanggat maaga pa. At mag-iingat po parati tayo hanggang bukas pa po kasi yan, madaling araw. So magandang tanghali po sa inyo mga folks at maraming salamat din.